Hello po sa inyong lahat. Hello po, good morning po. Ngayon po ay 6 ng Hulyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:37 ng umaga. Alas 6:37 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog po dito sa Los Angeles, California patungkol po dito sa admission of guilt ni Rodante Marcoleta. Ang title ko po ngayon ay Rodante Marcoleta, Admission of Guilt. Yan po matagal ko na sana itong i-discuss pero hinintay ko na yung huhulihin siya. Pero hanggang kagabi ay although na nahuli na siya ay hinihintay yung mga mugshot. Pati si Defensor hinuli at saka yung isa, yung ewan ko anong pangalan nun, pero wala pang mugshot ata Kagabi, wala pa Ngayong umaga, ewan ko, parang marami na nagko-comment. Pero ako ay magko-comment ako dito yung admission of guilt ni Rodante Marcoleta. Ay kaiiwas niya mas lalo naging grabe ang kaso niya. Yan po sarili niyang bibig o salita ang nagpahamak sa kanya. Sobra na kasi ang mga kasalanan niya. Tatlo na lang pang-apat itong kasalanan niya natumanggap pala siya ng 75 million Ano yung tatlong mga kasalanan niya na with impunity siya Yung kaso po kay Dilima, isa yan sa promotor Kasi ay congressman siya noon Sagi party, hindi ba? O party list, hindi ba? O isa yan sa promotor. Pangalawa, yung kaso ng ABS-CBN, yan ay talagang isa yan sa talagang hindi lang promotor kung hindi talagang binabakbakan nila ang ABS-CBN. Ay sabi ko nga ang gusto ng mga tao, sophisticated ang communication natin o mga up-to-date, ay bakit nila ipasara? Ang gusto pala nila ay yung ganong kay KOGC, yung walang mga makinarya, walang bagong equipment, yun ang gusto nila mag-broadcast. Ay di sabotahe po yan, hindi ba? Ang ABS-CBN kumpleto, pati training sa ibang bansa ng mga staff, ng mga technician ay naandyan yan. Ay bakit nila ipasira? Ay ayan nga hindi ba? Isa yun sa isang kasalanan niya. Ay pero ang pinakamabigat na kasalanan niya, itong sinasabi niya na patungkol dito sa sigalot sa West Philippine Sea, pumapanig sa China. Ang sabi niya ay wala daw West Philippine Sea. Gawa-gawa lang daw natin yan. Iyan po ang isa sa napakabigat na kasalanan niya. Opo. Bilang isang congressman o senador, yan ang sinasabi niya. Wala daw sa mapa o gawa-gawa lang natin at yung pinakahuli ay saan daw ang coordinate. Ay naku kako. Ay mahirap nang gawin, mahirap nang labanan yung ganyang tao. Mahirap na. Kaya ako noon, nanalangin na lang ako sa Panginoon po na parusahan na yan Parusahan na kasi nga walang batas na pwedeng magparusa sa kanya Wala Wala. Habang po yan senador siya, tapos sasabihin niya gawa-gawa lang natin yung West Philippine Sea o kaya ay wala tayong katibayan
O wala tayong coordinates? O saan daw ang coordinates? Ay ako po ay engineer po ako eh. Ay ang coordinate ay bearing lang yan eh. Nasaan ba ang location mo? Hindi ba? High school, itinuturo yan eh sa trigonometry. Yung bearing, hindi ba? Nasaan ka, hindi ba? O, sabihin mo yung bearing mo. Kasi may kwan yan eh. May latitude at saka longitude yan eh. O, wag na nating pag-usapan yung iba, yung mga geodetic engineer lang ang nakakaalam. Yun na lang, yung latitude at saka longitude. O, ang luneta po, yung rebulto ni Rizal dyan, ay yan ata ang pinagbabasihan na ang location ng Pilipinas. Diyan nagsisimula. O, ay bakit hindi ba niya alam yan? Yan po ano, at ang Biblia po, palagi kong tinatalakay dito, yung Israel po, inutusan ng Diyos na ibibigay ko yaang lupang pangako sa inyo. Ibibigay niya. Yung Israel nga, ibibigay niya. Ay kasi galing sila ng galing sila ng Ehipto. Milyon sila, hindi ba? Milyon. Ngayon, pero pag nasakop nyo yan, kasi ibibigay nga ng Diyos eh, paghati-hatian nila yan sa 12 tribo. Paghati-hatian nila yung lupang pangako. Pero, ang sabi ng Diyos, pag sinalakay ang isa, tutulong ang isa. O aalis doon sa comfort zone niya, doon sa teritoryo niya, aalis muna bahagya at tutulungan yung kapatid niya na sinasalakay o napapalaban. Ganun po. If you fail to do this, sabi ng Panginoon if you fail to do this, doon po kinuha yun yung if you fail to do this, ano yun? Pag hindi mo na ipagtanggol ang kapatid mo o yung isang tribo na sinasalakay, ang sabi po ng Panginoon ay you are sinning against the Lord. Ayan po may command sila, may command sa Panginoon na ipagtatanggol nila ang kapatid nila pag sinasalakay. Aalisan nila temporarily yung teritoryo nila, yung comfort zone nila, aalisan nila para tutulong sila doon sa kapatid nila na ginigira. If you fail to do this, sabi ng Panginoon, you are sinning against the Lord. At doon din sa kababayan niya, hindi ba? Kasi mayroon silang yung parang agreement na ganun ang mangyari tutulungan yung kapatid pag sinasalakay. If you fail to do this, you are sinning against the Lord, and I am sure your sin will find you out. Ayan po Yan po ang nangyayari ngayon kay Barcolita. Hindi niya tinulungan ang mga Pilipino, ay sinasalakay na ng mga China, yung mga mangingisda natin, hindi niya tinutulungan, bagkus sinasabi pa niya na teritoryo yan ng China o ipamigay na natin sa China. Your sin will find you out. At yan ang nakikita ko po dyan. Kasalanan po yan. Yung hindi mo ipagtanggol ang iyong bayan o ang iyong kababayan. Kasalanan po yan na nakasulat po sa Biblia. I am sure, sabi ng Panginoon, your sin will find you out. At iyan na nga, Kaya nga, naisipan ko na okay, i-lecture ko na ito. I-lecture ko na kasi dinakip na siya hindi ba? Pumunta sa Sandigan Bayan at kung ano-ano ang pinagagawa dyan, siyempre magaling po ang bunganga niyan, hindi ba? Pero ni-lockdown na pala. At naandun sila, hinuli na sila. Hindi ba? Kung ano-ano ang kung ano-ano ang mga isyo na kung titignan mo maigi o pakikinggan mo, talagang parang tama siya
Pero kung pag-aralan mo maigi, mali. Ganyan po si Marcolita. Oh. Ay ngayon, ay bakit ko ngayon sinabi na hindi na po gawa ng tao yan? Hindi na po. Kasi nga walang tao na makakasugpo dyan eh. Wala eh. Habang po sasabihin niya gawa-gawa lang natin ang West Philippines ay ipagpalagay na. Gawa-gawa lang ni Kwan yan, ni Pinoy. Ha? Nung panahon ni Pinoy ay inilagay yan. Yang West Philippines O, ay lahat po ng mga itong idea o karapatan o bagay, nagsisimula po yan sa salita. Itong mundo, wala ito dati, out of nothing, pero sinalita po ng Panginoon and it came into being. Ngayon, itong West Philippines ay sinalita na nga ni Kwan sinalita na nga ni Pinoy presidente. Hindi ba? Si Presidente Pinoy, sinalita na. Ay after a while yan, kasi pag-aaralan na yan ng mga bata sasalitain na rin ng mga bata, matanda, sasalitain na yan. May West Philippines ito ang West Philippines malalagay na yan sa mapa. Yun ang sinabi ko doon. Nagsisimula talaga sa idea, tapos sasalitain yan, tapos magkakaroon na. At kayo nga, nasa Google Earth na yung West Philippines Hindi ba? Ganun lang po yan Wala pong bagay na nagsisimula sa wala. Nagsisimula po yan sa kaisipan. Tapos sasambitin yan, tapos magiging totoo na yan. Yung West Philippines Pero ito po ang isishare ko sa inyo, para maniwala kayo sa akin na hindi na po tao ang gumagawa niyan. Itong ibibilanggo ito si Kwan o kakasuhan o makukulong siya. Hindi na po gawa ng tao yan. Gawa na po ng Diyos yan. Sigurado po ako dyan. At ito nga mga verse na isishare ko sa inyo. Wala tayong pakialam dyan sa kanya kasi sarili niya Sarili niya ang nagsalita na tumanggap siya ng 75 million. Hindi ba? At yun ay nung hinahabol siya, ay bakit hindi mo inilagay sa susi doon sa expenditure mo nung nag-eleksyon? Bakit hindi mo inilagay? Ay sa takot niya ngayon na matanggal siya, kasi si A.R.A. Hircito natanggal po ng governor ata yun ng Laguna natanggal. Kasi nga yung binayaran niya doon sa TV station ata sumubra at hindi rin niya ata inilagay. Natanggal siya. Ay ngayon ito ay pwede siyang tanggalin kasi 75 million ay hindi niya inilista. Ay pero sabi niya, sir, ibinigay yan sir, wala pang eleksyon o wala pang campaign period O yun. Ay ngayon pero congressman na siya. Ayun. Plunder na yan kasi tumanggap siya Hindi ba? Kung tawagin niya siguro ay gift o donation, ay pero nga hindi nga donation kasi nga wala pa daw eleksyon At saka sarili niya ang nagdiin sa kanya. Ang sabi niya, ikinwento niya worldwide po yan sa television, nakikita o sa YouTube o kwan. Kung, sabi daw nung kwan congressman ako noon, sabi niya kung naniniwala kami sa iyo na ikaw ay nararapat, sabi niya, diyan sa Senado, hindi ba? Tanggapin mo ito. Ayun hindi ba? Tanggapin mo itong ibibigay namin sa iyo. Ay, ito namang host doon, sabagay lahat sila host doon ay sinigundahan. Ano po yun? Hindi ba? Ano po yun? Hindi muna. Tanggapin mo ito, pero isa lang ang pakiusap ko sa iyo. Yun o ang pakiusap namin sa iyo. Ang linaw po, hindi ba? Ano yung pakiusap? Ang sabi ng host, ano po yun? Ay tanggapin mo ito, sabi niya, pero wag mo na kaming ibunyag ang aming mga pangalan. Hindi ba? Yun hindi ba? Ay doon na siya na technical, hindi ba? Hindi po ginawa ng tao yan. Kung hindi, ay palatuntunan na po ng Diyos yan.
At ito nga isishare ko sa inyo, no? Proverbs 12, verse 13, para maniwala kayo na yan ay ganti na ng Panginoon po yan eh. Evildoers are trapped by their sinful talk. Hindi ba? Evildoers are trapped by their simple talks. Ayan, nababasa nyo naman dyan, hindi ba? Kung hindi kayo maniwala, puntahan nyo ang Biblia. Tignan nyo yan. Maraming version yan, pero pinili ko na yung pinakasimple na version. Evildoers are trapped by their sinful talk, and so the innocent escape trouble. Hindi ko alam, para maka-escape yung innocent, ay paparusahan na itong sinful talk. Hindi ko alam kung ganyan o kaya ay nilalagay lang ang contrast na kung innocent ka ay makaka-escape ka diyan sa mga kaguluhan na yan o trouble, hindi ba? Pero ang malinaw dito, evildoers are trapped by their sinful talk. Sinful hindi simple. Sinful talk. Hindi ba? Ay hamak mo ang ABS-CBN, ipapasara mo, hindi ba? Ay ang dami palang empleyado dyan na nawalan ng trabaho, 11,000. At isa pa yan, economic sabotage po yan eh. Bakit? Ay gusto nga natin na maraming magbayad ng tax eh. Ay kung wala mga trabaho yan, ay sino magbabayad ng tax? Gusto nga natin na nag-ooperate ang ABS-CBN, billion pala ang tax na binabayad yan eh. Ay kung nakasara yan, hindi ba? Saan kukuha ngayon ng billion tax? At kung hindi nagamit ang mga equipment, mas madaling nasisira. Ayan po. Economic sabotage nga yun eh. Yung ginawa nila. At yung ang sinabi ko nung una, ang gusto natin, ang prayer natin na sana yung mga equipment natin sa mga communication ay pwedeng ihambing sa ibang bansa o sophisticated na rin. Ay bakit pinasara yan? Yan po eh, hindi ba? Economic sabotage nga eh. Sige, kaya pagbabayaran na yan. Okay, Psalms 64 verse 8. Ito po ang ating mababasa, He will turn their own tongues against them and bring them to ruin. All who see them will shake their heads in scorn or disrespect. Ayan po ang nakasulat po dito ay Diyos po ito Diyos, ang Diyos, He will turn their own tongues against them and bring them to ruin. Ayan po, yung Diyos daw ay gagawin yung mga dila nila yung mga sinalita nila, dila po yan mo, yung mga sinalita nila ay gagawin ng Diyos na against them, laban sa kanila. Ayan po di ba? Ano ba nangyari, hindi ba? Tumanggap siya ng, kinuwento niya, tumanggap siya ng 75 million, hindi ba? Ay bakit niya, yan po ang Diyos, He will turn their own tongues against them and bring them to ruin. Sisirain sila, hindi ba? Ayan po. Ito ang maganda rito, Ang maganda rito, pati yung mga kapwa niya abogado, umiiling o kaya kinakatok ang kanilang mga ulo. Kinakatok. Ay nakasulat po hindi makapaniwala, in disbelief. Hindi ba? In disrespect. Hindi ba? Abogado ka, tapos ayan na nga hindi ba? Totoo po nangyayari sa Biblia. Nung makita nila ito si Marcolita na parang idinidiin niya ang sarili niya o umaamin siya na nilalagay niya ang sarili niya sa alanganin, hindi ba? All who see them, abogado na lang huwag na tayo kasi wala naman tayong alam dyan Di ba? Abogado na lang. Yung mga abogado, kinakatok nila ngayon ang ulo nila. O iniiling nila ang ulo. Shake their heads in disrespect. Hindi ba? Totoo po yan. Nangyayari na nga ngayon Kaya nga kako ito ay gawa na ng Diyos. Itaas ko lang po Ayan.
Job 15 verse 6, your own mouth condemns you, not mine. Your own lips testify against you. Napakatindi po ng mga sinulat ni Job. Hindi ba? Napakatindi po yan, oh. Your own mouth condemns you, not mine. Hindi naman bunganga ng mga tao, o hindi naman kung sinong tao eh. Bunganga niya mismo eh. Your own mouth condemns you, not mine. Your own lips testify against you. Ayan pa eh. Hindi ba? Paano niyang mababawi yun? Oh, ay ang dami ng pangalan na binanggit, hindi ba? Ang dami na. Ay pati nga si Escudero, bakit ako lang ang nagbigay? Sabi niya, ay ako pa ang kakasuhan. Sabi ni hindi si Escudero, si Mike Defensor. Hindi ba? Ay nagbigay lang ako. Ay oo nga, nagbigay ka na. Ipagpalagay mo ng sarili mong pira yung binigay mo, personal money mo. Pero babawiin mo yan sa kontrata, pira ng gobyerno. Yan po eh. Later on, yung kung nagbigay ka ng 35 million atang ibinigay, hindi ba? O, kung nagbigay si Defensor ng 35 million, ay babawiin niya yan sa pira ng gobyerno. Hindi ba? Ayan po eh. Oh. Ay pero ito po ang ito po ang masasabi ko, bakit ito po ay gawa na ng Diyos. Alam niyo po, nung si Moses ay isinusugo siya ng Diyos para puntahan yung Paro at sabihin na palayain na yung mga Israel. Palayain o magpilgrimage doon sa malayong lugar o magpilgrimage. Pero alam naman ng hindi nababalik eh. O ang hinihiling ni Moses, ang sinabi sa kanya ng Diyos, humiling ka ng ilang araw na aalis muna ng Ehipto at para sasamba at yung nga magpilgrimage. Ay ang Paro naman ay hindi pumayag. Pero ito po ang usapan nila. Ang sabi ni Moses ay hindi naman ako eloquent speaker, sabi niya. At nagtatago nga siya kasi nga pumatay siya ng Ehipto eh. Kaya nagtago siya doon sa Meridan. Doon siya pumunta at doon siya nakapag-asawa. Noong nakapag-asawa na siya at may anak na siya, ay isinusugo siya na babalik na after 40 years ata eh, nanirahan doon sa pinagtaguan niya. Isinusugo siya na balik ka doon. Ay ayaw niya kasi nga paano maniniwala sa akin ang Paro? Sa bagay, kakilala niya yung Paro kasi kababata niya eh. Ang sabi niya, hindi ako eloquent speaker, sabi niya. Baka hindi ako paniwalaan. Ay ito po ang sabi ng Panginoon, no? Exodus 4:11, the Lord said to him, who gave human being their mouths? Tinatanong siya ng Panginoon, sino ba kanya nagbigay sa mga tao ng kanilang bunganga? Hindi ba? Who makes them deaf or mute? Sino ba ang naggagawa para sila ay pipi at ano ba ito? Hindi makarinig, hindi ba? Deaf and mute eh. Who gives them sight or makes them blind? Sino ba nagbibigay kanya ng paningin o bulag? May mga bulag po na ipinanganak eh, hindi ba? It is not I, the Lord. Yun po ang sabi ng Panginoon. Hindi ba? Kaya nga, itong lumalabas sa bunganga ni Marcolita, palagay ko galing na po sa Diyos yan para maparusahan siya. Maliwanag po Hindi ba? Sa Exodus 4 verse 11, the Lord said to him, kay Moses, who gave human being their mouth? Yun lang yan lang. Sino ba ang gumawa ng bunganga? Hindi ba? Di Panginoon. Ay kaya nga, kontrolado rin niya kung ano yung lalabas doon. At ito nga, lumabas doon sa bunganga ni Marcolita para idiin ang sarili niya o kaya
maging ruin ang buhay niya o ayan, ikulong siya. Kasi sobra na nga ang ginagawa eh. Sobra na eh. Hamok sasabihin niya na nagawa-gawa lang yung West Philippine Sea? Hindi ba? Ano siya? Binabayaran ba siya ng China? Aywan lang natin, ano? Ano siya? Ay kakampi ba siya ng China? Hindi natin alam. Pero yung mga panalangin natin sa Panginoon, yung mga prayers natin, yung pag-iyak natin sa gabi, hindi ba? Na mayroon ng nasasalanta na mga mangingisda, napuputulan ng daliri, ay ganyan pang sinasabi ni Marcolita. Dalawa sila yan ni Duterte noon at pumapalakpak naman yung mga DDS. Ay ito na. Palagay ko ito na yung panahon para singilin siya. Kasi nga ang sabi ng Panginoon, your sin will find you out. Yun lang hindi pagtanggol sa sariling bayan nga kasalanan pala yan eh. Hindi ba? You are sinning against the Lord and your sin, I am sure, your sin will find you out. Ayan na nga. Ibang usapan, pero ay hindi nga siya maparusahan eh. Kahit na 100 bisis niya ngayon sabihin na ang West Philippine Sea, wala yan sa mapa natin. Sabihin. Hindi mo siya pwedeng kasuhan eh. Hindi ba? Pero nga dito sa ginawa niya na naka-receive siya ng 75 million. Hindi ba? At binanggit niya mga pangalan at isa raw ang pakiusap. Ano yun? Huwag daw banggitin ang mga pangalan nila. Hindi. Kasalanan na yan kasi palihim yan eh, hindi ba? At yung ang sinasabi ko, maaring private funds yung ibinigay sa'yo, pero later on, kukunin nila sa public fund. Dahil nga, kukontrata yan eh. Hindi ba? Kahit naman siguro yung grade school student, alam yan. Hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po, ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.